Naranasan ko to nung nasa Santa Mesa pa ako nakatira, sa May Teresa. Madalas pag walang-wala kami, naglalakad ako papasok at pauwi sa school. Nangyari to nung walang-wala kami, tapos maulan pa. Pero hindi naman ako nag-iisa na ganun ang gawi. Sa totoo nga lagi kaming naglalakad ng mga kaibigan ko na taga sa amin din. Pero pag hindi umuulan. Kaso nga, umuulan nun at wala pang pera. Pero mabait yung MAPE teacher namin. Nung makita niya na malakas ang ulan at dahil alam niyang naglalakad kami, nagbigay siya ng 100 para pamasahe. Lang niya, wala pa kaming kain lahat umaga pa lang. Kaya ang ginawa namin, dahil 4 sa amin mga atleta kasama na ako, yung mga gamit namin para hindi mabasa lalo, pinagsiksikan namin sa mga locker. Yung pera, pinangkain namin sa May Puresa. Ang dilim-dilim ng langit nun, tapos ang lalaki talaga ng patak ng ulan. Kami lang yung naglalakad. Pero masaya naman kasi busog kami. Malaking bagay na kasi noon yung 100. Hindi ako ang unang nakakita sa kanila, kundi si Eboy. Nauuna kasi siyang maglakad kasi natatain na siya. Nabigla ang tiyan sa pagkain. Napansin namin noon na paatras siyang maglakad. Tapos, bago namin matanong kung bakit, nakita na namin sila. Nakarobe yung nasa unahan ng linya. Nasa gilid sila ng riles. Tapos nakakadena yung mga nakalinya sa likod niya. Hindi namin makita kung babae o lalaki yung nakarobe. Pero yung mga nasa likuran niya, sari-sari. May babae, lalaki, matanda, bata lang ang wala. Merong maayos ang suot na damit hanggang sapatos. Pero meron namang gula-gulanit. Mas lalo kaming natigilan nung marinig namin yung tren na paparating. Kahit medyo malayo pa kami sa riles, umatras kaming 7. Mas napaatras kami nung biglang tumigil yung tren sa gitna ng riles. Hindi kami napaatras lalo dahil tumigil yon. Napaatras kami dahil sa itsura ng tren. Hindi kulay blue, kundi puting-puti, bagong-bago. At sa loob ng tren, may mga tao. Sari-sari din, pero walang mga bata. Tapos, may mga malalaking aso, as in malalaki, na kulay puti din. Sumakay sa kulay puting tren yung nakarobe kasunod nung mga taong nakakadena sa kanya. Pag-akyat nila, parang magic na nawala yung kadena. Kasi nakaupo na sila agad. Nakatunga nga lang kami sa kanila nung bumaba yung nakarobe at lumapit sa amin. Naghawak-hawak na kami ng kamay nun kasi hindi siya naglalakad. Nakalutang siya. At hindi pa rin namin makita ang mukha niya kahit malapit na siya sa amin. Hindi rin namin ma-distinguish sa boses kasi ewan ko ba? Bumalik kayo sa pinanggalingan nyo. Kayo rin, magpapalaboy-laboy kayo rito. At hindi ito ang lugar na gusto nyong tambayan. Oras na umalis ang tren, hahabulin kayo ng mga kulay itim na aso. Sabi nung nakarobe sa amin. Hindi na kami kailangang sabihan pa ulit at tumakbo na kami. Doon namin napansin na yung mataong lugar kanina lang. Wala na, kami na lang. Mas binilisan namin ang takbo nung umalis na ulit yung tren at sa kabilang panig ng riles, nakita namin yung mga itim na aso. Itim na mga aso na may kulay pulang mga mata. Hinabol nila kami, sinubukan nila, pero huli na kasi may distansya na kami sa kanila. At dahil din siguro, hindi pa namin oras noon. Hindi na ulit kami dumaan doon lalo pag maulan. Basta hindi na talaga. At hindi na rin nawala sa amin yung experience na yun. Kahit nung makagraduate na kami ng high school. Tuwing nagkikita-kita kami, hindi nawawala yun sa usapan.
Tapos, nangyari yung COVID. Halos 20 years na rin mula nung maranasan namin yon. May dalawa pa rin sa amin na nasa Teresa pa rin. Habang ako at ang iba pa, nasa ibang mga lugar na. Ang isa sa dalawang naiwan sa Teresa, si Eboy. At siya ang pinaka-close ko sa lahat. Dahil medyo malaki naman ang sahod ko dito sa UAE, kasama siya sa pinapadalhan ko dyan sa Pilipinas. Kaya lagi kami magka-chat o video call. Uunahan ko na kayo hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Eboy. Hindi lang siya makaalis sa kanila dahil siya ang primary caretaker ng nanay at tatay niya. Hindi na nga siya nakapag-asawa dahil sa pag-aalaga sa dalawang matanda. Sinusuportahan lang siya ng ibang mga kapatid niya, pero sapat lang yun para sa pang-araw-araw nila. Isang araw pinalawdan ko siya sa misis ko kasi nag-aalala na ako. Ilang araw na siyang hindi nag-online. Baka kako hindi na siya pinakukonek ng kapitbahay niya. Nang tawagan ko siya bandang madaling araw dyan, sinagot naman niya. Pero nagulat ako kasi ang taba-taba ng eye bags niya at namayat siya. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na gumagamit siya ng droga. Ang una ko agad na isip, may sakit siya. Kinulit ko siya noon na magpa-check up. Sabi ko pagputok ng araw magpapadala ako agad sa kanya. Kaya lang sabi niya maayos siya. Mailap lang talaga ang tulog. Hindi ko na siya kinulit noon. Pero sinunod kong tawagan yung isa pa naming kaibigan na nasa Teresa pa rin. Pinapacheck ko si Eboy sa kanya. Gagi tol, ewan ko dun kay Eboy. Lagi na lang nagkukulong. Yung bintana ng buong bahay nila, gagi, tinakpan niya ng Manila paper. Ang dilim-dilim tuloy na ang init. Nung nandun ako, nakikiusap nga yung tatay niya na buksan kahit isa. Pero ayaw niya. Ewan ko ba kay Eboy? Lumipas ang isang buwan, hindi ko siya natawagan man lang. Lagi siyang offline. Hindi na ako mapakali. Gustuhin ko mang umuwi. Napakarami pa ring restrictions noon. Nang makuha na naman ako ng kumpanya ng plane ticket, sa December pa ng taon na yun. November nang mawala si Eboy. Tinawagan ako ng mga tropa namin ng halos magkakasunod na oras. Mabuti na lamang daw at 2 araw mula nung mawala siya. Saktong schedule ng barangay na magbigay ng ayuda at narinig ang pagmamakaawa ng nanay at tatay niya na sana tulungan sila. Kahit bukas ang pinto sa likod bahay, dahil parehong bedridden, hindi sila makalabas man lang. Ang kwento ng magulang ni Eboy, nawalan ng tubig kaya lumabas sa likod ang anak nila para kumuha sa drum sa likod. Sigaw ni Eboy at tahol ng mga aso ang huling narinig nilang mag-asawa bago ito tuluyang hindi na sumagot sa pagtawag nila. Si Efren na nasa probinsya, may sinabi sa akin. Nakausap niya isang beses si Eboy mula nung mag-lockdown. Nagsabi umano ito sa kanya na muli nitong nakita yung release ng tren, yung puting tren, at yung mga itim na aso. Nagsisisi si Efren na tinawanan niya lang si Eboy noon kahit pakitang-kita niyang takot ito. Akala niya raw kasi bumabatak si Eboy. Dapat nga daw sasabihan niya ako na wag nang padalhan ng pera si Eboy. Ang inisip na lang niya, mga magulang nito na nakikinabang din naman sa pera. Pagkatapos ng usapan namin ni Efren, hindi na ako nakatulog. Nang mga sumunod na gabi, pinalad ng makatulog pero nasa panaginip ko yung release ng tren, yung tren at mga aso. Pinilit ko na lang ang sarili kong kalimutan muna ang pagkawala ni Eboy kasi baka ako naman ang mapano. Pero kasama lagi sa mga dasal ko si Eboy. Nang sa wakas ay makapagbalik bayan na ako. Nagpalipas lang ako ng 2 linggo, saka ko inaya si Efren na bumisita kila Eboy. Ate niya na ang naabutan naming nasa kanila. Hindi pa rin siya nakikita, hindi pa rin siya nahahanap, hindi pa rin siya umuuwi. Pero kahit ganun, hindi ko nakitaan ng galit o inis ang ate niya. Pag-aalala lang. Hindi adik ang kapatid ko, Roger, alam mo naman yan. Pero minsan napapaisip ako, baka
Kako tumikim lang siya dahil sa stress ng lockdown. Nakaka-stress naman talaga eh. Paano ba naman kasi tumatawag siya tuwing hating gabi at umiiyak. Yung release daw ng tren nasa harap na ng bahay, nasa gitna ng daanan. May puting tren din daw. Sa pinakadulo ng nakikita niya sa release, andoon daw yung mga itim na aso at tuwing lilitaw daw ang release, papalapit sila ng papalapit. Himutok ng ate ni Eboy. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakikita. Nawalan na rin kami ng pag-asa ni Efren. Sa aming 6 na natitira, kami na lang ang naniniwala sa nakita ni Eboy kahit pa naranasan naming lahat yon. Kami lang ni Efren ang naniniwala na nakuha ng mga itim na aso si Eboy. Nawala siya sa puting tren. Yun ang sigurado namin.